Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome sa ating video recording message at naway ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. Ito po ang aming panalangin at prayer. Welcome sa pakikinig sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ito'y patuloy po natin ginagawa dahil ito po ang alam natin na ang bawat isa ay makarinig sa salita ng Diyos na ang alam natin ay ito po'y pagkain ng ating kaluluwa. Ngayon po ay Sunday, September 11. Napakabilis po ang panahon at tayo po'y magpatuloy sa ibinigay ni Lord sa atin ng assignment bilang isang anak ng Diyos. At someday po'y haharap tayo sa Panginoon at tayo po'y bibigyan ng reward na tayo po'y patuloy na gumaganap sa mga bagay na ibinigay ni Lord sa atin na upang ating ipulpil at gawin bilang isang manampalataya. Sa umaga pong ito, gusto pong batiin ang bawat isa. Sana po'y nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa at ito pong aming panalangin, ang bawat isa po ay masatisfied sa mga bagay na hinahanap natin, mga bagay na galing po sa Panginoong Hesukristo. Amen po. So, purihin po ang Diyos mula po sa aking asawa, Pastor Emily, at sa aming anak si Abigail. Kumusta po? Sana po ang bawat isa ay under God's control po ang ating buhay at tayo po ay patuloy na nagtiwala sa Kanya, mga kapatid. No? So, ang pag-usapan po natin ngayon is, mga kapatid, ay loving the presence of God. Ito po ang ating ang pag-usapan natin. Gusto ko pong i-share ito. Ito po ibinigay sa akin ng Diyos. Ito po ibinigay ng Holy Spirit sa akin na ipaunawa sa atin, mga kapatid, in Jesus' name, no? So, ito po ang sabi ng Bible, Exodus 33 verse 14 and 15. And he said, my presence will go with you and I will give you rest. Ito po yung sinabi ni Lord kay Moses. And he said to him, Moses din ang nag-reply to the Lord. Ito pong reply ni Moses, if your presence will not go with me, do not bring us up from here. So, in-assure po si Moses sa kanilang biyahe from the land of Egypt going to the land of promise. Sabi ni Lord na my presence will go with you. Ang sabi din po ni Moses, mga kapatid, na Lord, kung ang presensya mo hindi man lang sasama sa amin, huwag niyo kaming paalisin sa lugar na ito at papunta doon. So, ito po kasi alam po kasi ni Moses ay napakahalaga po ang presensya ng Diyos sa kanyang paglalakbay. Ganon din po sa atin, sa ating buhay. Napakahalaga po ang presensya ng Diyos sa ating buhay Kristiyano sa bawat araw ng ating spiritual journey in this planet Earth, mga kapatid. But ako, kunti lang po ang nakakaalam at na-treasure po ang presensya ng Diyos. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17, but when one turns to the Lord, the veil is removed. Now the Lord is His Spirit, and where the Spirit of the Lord is, that is the presence of God, there is freedom. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. So kung hahanapin lang po natin ang presensya ng Diyos, that is the Spirit of God, then magkaroon ho tayo ng kalayaan papunta sa napakagandang buhay. Amen po. 2 Corinthians chapter 3 verse 18, and we all with unveiled faces, unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. Kung ma-enjoy lang po natin yung presensya ng Diyos, glory to glory, dandahan pong binabago ni Lord ang buhay natin from glory to glory. Parang ngayon gumanda, mas lalong gumanda, mas gumanda, parang ganun. At ngayon, nakita natin ganito kaliit ang experience natin kay Lord, then lalakihan at lalakihan at lalakihan. Yung glory to glory. Kasi our God is big God. Great God, mga kapatid. Ngayon, anong ibig sabihin ng conviction? No? Ang conviction, mga kapatid,
firmly held belief and firmness of belief. Ito yung conviction. Conviction is the voice of the Holy Spirit speaking in our heart. That is conviction. Mayroon pong tinig sa ating pusong narinig. That is the voice of the Holy Spirit. Naniwala po tayo doon. Conviction. Ito pinapakalaga sa isang Kristiyano. Because time to time, the Holy Spirit will convict us, mga kapatid. A strong belief in our heart that God is talking to us. Kinakausap po tayo, tawag ng conviction. Alam niyo, kinukonbika ni Lord. Ganito, para bang may nangusap sa ating puso na talagang minsan nanginginig yung laman natin na ganito gawin. That is conviction of the Holy Spirit. That is the presence of God. That is the Spirit of God, mga kapatid. The presence of God is the Spirit of God who leads us into a deep conviction. Ang presensya po ng Diyos, that is the Spirit of God. So gusto ko pong maunawaan ng bawat isa. The Spirit of God is the presence of God. The presence of God is the Spirit of God who leads us into a deep conviction. Wala kasing tao magbago sa kanyang buhay without conviction. Walang taong susunod sa Diyos without conviction. Walang taong maglilingkod sa Diyos without conviction. Walang offer. Wala pong, there's no one who will offer his life to the Lord without conviction. Bakit ako po ay nagpastor? Because there is deep conviction in my heart. There is deep conviction. Iniwan ko po aking magandang trabaho way back 1999. Ako po ay nag-commit at nagpastor because of that deep conviction. Bakit ako po ay mga kapatid, pumunta ng Hulo, pumunta ng Basilan. And eventually, ako po ay nakarating ng Cebu because of deep conviction. Ito po ay prompted of the Holy Spirit. Alam niyo po, kung kunti lang Kristiyanong nakakaalam dito. Sana ay napaganda ito ay napagandang experience. Ito ay wonderful guidance from the Lord, mga kapatid. In Hebrews 13 verse 5 says the Lord, keep your lives free from the love of money and be satisfied with what you have. For God has said, I will never leave you, I will never abandon you, says the Lord. Alam niyo mga kapatid, nangako po talaga si Lord na hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pabayaan. That is the glory of God, that is the presence of God, that is the Spirit of God, na sasamahan niya tayo. Kasi napaganda po, sabi ni Lord, I will never leave you nor forsake you, I will never leave you nor abandon you. Meaning to say, there is God's desire, sasamahan niya tayo, mga kapatid. God will go with us kahit saan, anumang circumstance ang ma-encounter natin. There is nandito si Lord sa buhay natin. Subalit, kung hindi natin alam, kung hindi natin kilala yung presensya ni Lord, yung Spirit of God, kung wala tayong desire for more about the Spirit of God, mahirap po mabuhay sa mundong ito na tayo lang. Mahirap pong gumaganap sa ating mga responsibilidad sa buhay sa mundong ito, tayo lang without God. And Jesus said, sinabi nga ni Lord, without me, you can do nothing. So we really need God. God said, I will never leave you nor forsake you. Andito lang si Lord. Pero bakit hindi natin na-recognize, mga kapatid? Kasi busy tayo sa mundong ito, busy tayo sa sanlibutang mga gawain, o ang dami kasing in-introduce, ang daming na-imbento si Satanas na in-introduce upang tayo'y maging busy at makalimutan natin ang presensya ng Diyos. Na ito po'y napakahalaga sa buhay natin because Jesus said, without me you can do nothing. That is the presence of God. That is the Spirit of God, mga kapatid. At kailangan po yung conviction ng puso natin. The presence of God, peace, joy, overflowing blessings, service, hope, security is inseparable. Gusto ko pong i-share, bahagi sa lahat ng mga kapatiran sa Jesus Soul Winning Church, nasa Zamboanga City, nasa abroad, nasa Barco, nasa Makati, nandito sa Zamboanga Sibugay, sa different outreaches. Gusto ko pong i-share sa bawat isa. If you have the presence of God, you have peace, you have joy, you have overflowing blessings, you have desire to serve God, you have hope, and you have secured life if you have the presence of God. Because the presence of God, peace, joy, overflowing blessings, service to God, hope, and security is inseparable. Bakit hindi ho tayo naglingkod ni Lord? Bakit hindi ayaw nating paglingkuran ang Diyos sa langit na the source of our lives? Bakit? We don't have
we have no experience the presence of God. We don't have the presence of God. Hindi natin naranasan yung presensya ng Diyos. That's why maraming Kristiyano pa rin walang peace, walang joy, and mailap ang blessings, mga kapatid. Yung ang paglilingkod sa Diyos ay parang walang saysay sa kanila. Parang walang pag-asa, walang katiyakan sa buhay. Alam niyo, ang kulang is the presence of God. Because the presence of God, mga kapatid, ay hindi pwedeng paghiwalin sa pagpapala at kapayapaan, kagalakan, at yung pong overflowing blessings and yung pong paglilingkod sa Diyos, at saka yung pag-asa at saka yung katiyakan sa buhay. That is inseparable, mga kapatid. That's the real score in the Holy Bible. The presence of God ay napakalaga po sa buhay natin. Amen po, mga kapatid. Alam niyo po, 2 Corinthians chapter 10 verse 17, now the Lord is Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. We have freedom from anxieties, freedom from worries, freedom from poverty, freedom from everything. We have freedom, mga kapatid. Amen? We need the Spirit of God. We need the Holy Spirit. We need the presence of God. We need the manifest presence of the Lord na maranasan at ma-experience po natin, mga kapatid. Amen? How to experience the presence of God? Please, how to experience the presence of God? Number one, you and I need to have a knowledge of God who God is, by understanding, believing, and receiving Him in our heart. Please, mga kapatid, paano po natin ma-experience yung presensya ng Diyos? Ikaw at ako, kailangan po natin nang magkaroon ng proper knowledge about God. Sino ba talaga ang Diyos? We need the proper knowledge about God, who God is. Sino po ang Diyos? Mga kapatid, alam niyo maraming Diyos-Diyos. Marami pong gods in this world, mga kapatid. But there is only one truly God, the holy God, the loving God. There is only one God. But there are many gods in this world, like Buddha, like they are gods, mga kapatid. Now, we need to have proper understanding, and we need to believe. Tayo po'y magkaroon ng tamang pangunawa at tayo po'y sumampalataya at tatanggapin po natin sa ating puso the God who is in heaven, the God, mga kapatid, the God who made the heavens on the earth. Sino nandun sa langit, pero yung presensya niya, yung spirit niya, yun ang kanyang ibibigay sa atin. That's the manifest presence of the Lord. Yun po ang kailangan ng bawat isa sa atin. Amen po. Amen po. Purihin po ang Diyos. To God be the glory. To God be the glory. Mga kapatid, ito po sabi ng Bible. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible. In 2 Peter chapter 1 verse 3, God's divine power. Everybody say, God's divine power. Lakasan po natin sa lahat ng nakarinig. God's divine power has given us everything we need to live a godly life, mga kapatid, through our knowledge. Kailan po ibuhos ni Lord yung pong divine power na kailangan po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa mundong ibabaw, lalo na sa ating kapanahonan? Pag nagkaroon tayo ng proper knowledge, magkaroon tayo ng tamang pangunawa at tamang karunungan kung sino po talaga ang Diyos na ating sinasamba, mga kapatid. Alam niyo po, para magkaroon na tayo tamang understanding, kaya nga po'y binigyan ho tayo ng pastors. Alam niyo bakit? Dahil si pastor po ang right person na ibinigay ni Lord sa atin. Kaya po tanggap po natin si pastor. At sabi ng Bible, give double honor to your pastor. Submit to your pastor. Remember your pastor. Why? Tingnan niyo Jeremiah 3:15. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge. Which shall feed you with knowledge and understanding. Mga kapatid, kailan po ibuhos ni Lord ang God's divine power na kailangan po natin sa ating buhay? Mga kapatid, sabi dito, pag nagkaroon tayo ng through our knowledge, then si pastor po ang binigay ni Lord na
na paraan upang magkaroon tayo ng proper knowledge. Kaya lugi po tayo kung wala po tayong pastor na kinilala at tinanggap sa ating puso na inaasahan natin na siyang magbigay sa atin ng tamang karunungan para makilala natin ng lubusan ang Diyos na tumawag at pumili sa atin. Amen po. Dahil pag nakilala po natin yun, there is divine power. That is the presence of God. That is God's manifest presence. That is the Holy Spirit. Amen. Na kailangan po talaga natin. Kung hindi po natin kilalanin yon, mga kapatid, that's why maramdaman natin ang daming kulang po sa ating buhay. Amen po. Number 2, allowing God's word to be part in all areas of our lives. Pangalawa po, how to experience the presence of God. Allow the word of God to be part in all areas in our lives. Kailangan po natin ang Word of God. Mga kapatid, pag hindi po natin gagawin to, we cannot experience the presence of God. We cannot experience the Spirit of the Lord because the Word of God is His Spirit. Sabi po ng Bible, mga kapatid, the Word of God is His Spirit. In John 6:63, in John 17, mga kapatid, the Word of God is His Spirit. Kailangan po part po sa atin yung Word of God because the Word of God and the Holy Spirit and the manifest presence, the presence of God and the Word of God is inseparable. Inseparable. Hindi po sila pwedeng paghiwalayin. In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God and the Word became human. And Jesus said, I am the Spirit. I am the life. Mga kapatid. So ito yung sabi ng Biblia. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst of them. Kaya nasaan po yung presensya ng Diyos? Nasaan po yung manifest presence of God? Kung mayroon 2 o 3 nagkakatipon, nagtitipon-tipon sa kanyang pangalan, o yung pong cell group, yung pong Bible study, yung pong worship, yung pong prayer meeting, nasaan lang mayroon pong 2. Kaya sa tahanan, may 2 mag-asawang nagkwentuhan na nagkaroon ng pag-uusap with the Word of God, with in the name of the Lord, then God is there. God is there. Pag-usapan po ang Word of God. Pagbulay-bulayan po ang Word of God. Then the manifest presence of God is there. The Holy Spirit is there. We need to have proper knowledge about that, mga kapatid. Amen? For where 2 or 3 are gathered together in my name, says the Lord, there I am in the midst of them. Wow, hallelujah. Glory to God. Ito yung sabi ng Bible, be sure that this book of the law, the Bible, mga kapatid, shall not depart from your mouth. Sabi ng Bible, always be in your mouth. Study it day and night and make sure that you obey everything written in it. Then you will be prosperous and successful. We need, alam niyo, ang daming tao, mga kapatid, walang interest sa Word of God. Hindi ka magdala ng Bible, hindi ka nag-purchase ng Bible. At kung may Bible naman, hindi naman binabasa ang Bible. Walang interest sa Word of God. That's why the Holy Spirit, parang ang layo, parang hindi ko maranasan Holy Spirit, Pastor. Yung manifest process, hindi ko maranasan. Wala tayong interest wala ho tayong interest sa Bible. Nandun yun, mga pati, kasi that is inseparable. Amen? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And He was with God in the beginning, in the very beginning, John chapter 1, verse 2. Amen po. Purihin po ang Diyos. Glory to God and glory to God. Praise God. Palakpakan po natin si Lord, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Number 3, praying, praising, and worshiping Him at all times. Kailan po natin maranasan ang presensya ng Diyos? The manifest presence, the Holy Spirit, mga kapatid. Pag tayo po'y nanalangin, pag tayo po'y nagpupuri sa Kanyang pangalan, tayo po'y sumasamba. Mga kapatid, hindi po pwedeng hindi mo maranasan ang salita ng Diyos kung gawin po natin ito mula sa ating puso na mayroon ho tayong totoong panampalataya at pagtiwala sa Kanya, then maranasan po natin yung manifest presence that we need everything for life. Amen po. Alam niyo ang problem? Maraming Kristiyano walang interest sa panalangin, sa prayer. Walang interest panalangin, walang interest sa praise and worship. Wala, hindi nga yung tingnan yung mga cellphone natin, ano ba mga awit nandiyan sa loob ng cellphone natin? Bihira lang mayroon pong praise and worship diyan.
Pagdating sa prayer, hindi ka mag-attend ng prayer, di mag-attend ng prayer meeting. Mga kapatid, alam niyo, ang kulang nito is manifest, is God's presence. Yun ang sabi ni Moses, Lord, if your presence doesn't go with us, do not allow us to move forward from here to there. Sabi po ni Moses, Lord, do not bring us there if your presence doesn't go with us. Why? Napakalaga po sa lahat ng gawain. If the presence of God is nasa atin, wow! Congratulations mga kapatid. You have everything. Amen. Praying. Tayo po'y manalangin at nakaluhod na nalangin. You can experience the Spirit of God. You can praise and worship. You can experience the Spirit of God. Worshiping God. You can experience the Holy Spirit. But gawin po natin ito. Depende pa rin po sa attitude ng ating puso. Maraming nag-attend ng prayer meeting. Ang attitude ay hindi naman talaga nanalangin. Marami naman nag-attend ng praise and worship, pero ang kaniyang puso, ang kaniyang attitude, hindi naman talaga nagpupuri sa Diyos. Marami nga dumalo sa panambahan, nag-worship kay Lord, pero kaniyang puso niya, ang kaniyang attitude, hindi naman talaga nag-worship kay Lord. Nandun sa makamundong bagay, nandun sa simbahan, at nagpi-Facebook pa, nandun sa simbahan, mga kapatid, umattend ng prayer meeting, pero naglalaro pa ng email, ano ba yan? Nasa loob ng simbahan. Wala pa rin, walang galang sa presensya ng Diyos. Anong sabi ng Psalms 22 verse 3 sa TPT Bible? Yet I know that you are most holy. Ito sabi ng Bible. It's indisputable. Tingnan niyo mga kapatid. You are God, enthroned, surrounded with songs, living among the shouts of praise of your priceless, princely people. Yun po ang sabi ng Biblia. Saan si Lord? Doon siya tumitira sa mga pagpupuri. Where is the presence of God? Nasaan po? Kailan po natin maranasan? Doon po sa pagpupuri. Kasama ang lahat ng mga taong naniwala sa Kanya. Sa King James Bible, God inhabits, tumitira siya. God inhabits the presence of His people. Dito, God enthroned, surrounded with songs, living among the shouts of praise. Talagang sumisigaw sa panalangin, sa kapupuri sa Diyos. The presence of God, the manifest presence is there. Amen. Hallelujah. Ito po yung kailangan gustong iparating natin. Points to ponder. How can we welcome others to say in our cell group or church if we fail to welcome the very presence of God in our heart? Kaya nga, the reason niya, bakit ayaw natin mag-welcome sa ating mga kapatiran? Bakit ayaw natin kumamay sa ating mga kapatiran? But anong problem doon? Kasi we did not experience the presence of God. Para makita lang, walang wala lang, para hindi ka excited. Meron tayong mga bisita, meron tayong visitor, hindi tayo excited. Bakit? Ang kulang doon is walang presensya sa Diyos. Pero if we know how to welcome the presence of God in our heart, excited tayo, may makapatiran tayo, Brad, kumusta? Welcome. Salamat umatin ka, nandito ka. Praise the Lord. Amen. Ito yung kulang, yung presensya ng Diyos. Number 2, our passion to God can be seen in our prayer life or in our interest to establish a prayer habit. Alam niyo po, gaano natin ka-uhaw, ka-excited sa presensya ng Diyos. Makikita po sa interest sa panalangin eh. Kung wala tayong interest panalangin, ayaw nga mag-attend ng prayer meeting, ayaw manalangin. Dahil hindi ka uhaw sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Amen po. Purihin po ang Diyos. Palakpakan mo natin si Lord. Mga kapatid, praise God. Isaiah 55 verse 6, seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He's near. Ito lumuhod ka at manalangin. Hanapin mo si Lord. Hanapin mo si Lord. Nandiyan ang presensya ng Diyos, pero hanapin mo. Kailangan humakbang ka at hanapin mo at maranasan. Because yun po ang kailangan ng bawat isa sa atin. Gusto mong lumaya? Do you want to have freedom? Do you want to experience freedom? We need the presence of God. We need the Spirit of God. Kaya hanapin mo siya. Sabi na, seek the Lord, seek the Lord. Seek the Lord while He may be found. Call ye upon Him. And while He is near, tawagin mo ang Diyos. Ito sabi ng Biblia. But without faith, no one can please God. We must believe that God is real and that He reward everyone. He reward everyone who searches for Him.
Hinahanap mo ba ang Diyos? Hinahanap mo ba? God will reward you. God will reward you. Sa other translation, God will bless you. God will bless you. Sa other translation, in paraphrasing, God will set you free if you search, if you long, if you seek God. Mga kapatid, kaya hanapin mo ang Diyos. Huwag mong unahin yung pera, huwag mo unahin kahit ano-ano. Hanapin mo ang Diyos. Amen. Amen. Number 4, practicing continuous giving generously. How to, mga kapatid, how to experience the presence of God. Number 1, you and I need to have a knowledge of who God is by understanding, believing, and receiving Him in our heart. 2, mga kapatid, allowing God's word to be part in all areas of our lives. 3, praying, praising, and worshiping Him at all times. 4, mga kapatid, ito yon, practicing continuous giving generously. Mga kapatid, pag ito po'y nagawa natin, you will experience the power and the presence of God in our heart. Alam niyo bakit? Tingnan niyo mga kapatid. 2 Chronicles chapter 1 verse 6. And Solomon went up tighter to brazen altar before the Lord, which was at the tabernacle of the congregation. Please. And offered 1,000 burnt offering. Apanit? Grabe. Nag-offered po si Solomon thousands burnt offering. Mga kapatid, alam niyo ang nangyari? Mga kapatid, in that night did God appear unto Solomon and said unto him, ask what I shall give thee. Ask what I shall give you, Solomon. Bakit po bumaba ang presensya ng Diyos? Bakit bumaba po ang manifest presence at tinanong Solomon, humingi ka kahit ano, Solomon, ibibigay ko sa'yo. Why? Tingnan niyo po ang ginawa ng Solomon. Yung pong giving generously from the heart, mga kapatid. Hindi po nialintana ni Solomon anong ang halaga doon. Hindi po nilantanan ng Solomon yung price doon, but he offered to 1,000 burnt offering to God. Mga kapatid, bumaba po si Lord. Tayo, bakit di po natin maranasan sa Lord? Tingnan po ang giving natin. Tingnan po ang giving natin, nakasimangot pa nagbigay. Ang litliit pang ibinigay, nakasimangot pa. Isabi ng 2 Corinthians 9, God loves a cheerful giver. God loves a cheerful giver. Amen po. Tingnan po nga na ito pagdating ng Thanksgiving, pagdating ng Christmas party, pagdating ng anniversary, tingnan po nga yung offering natin, every Sunday yung offering natin. Para bang hindi na mamagnet yung presensya ng Diyos. Tingnan niyo po si Solomon, na siya pinag-offer ng thousands. Tingnan niyo po si Lord, bumaba si Lord. Hallelujah, bumaba si Lord. Solomon, huminga kahit ano. Huminga kahit ano. Amen po. Amen po. To God be the glory. Sana po itong Mrs. Ray makapagbigay ng enlightenment, mga kapatid, sa buhay natin. Dahil napakahalaga po, sabihin, napakahalaga po yung presensya ng Diyos sa buhay natin. And ang Diyos na napakalapit lang. Hindi lang kasi natin minsan siya na-express dahil hindi po natin siya hinahanap eh. Mga kapatid, kailangan hanapin po, Lord, nasaan ka? Kailangan kita. Yun po. Every morning, hanapin mo pagdating sa church, hanapin mo, huwag ka maghanap ng anong mga negative doon, anong hindi maganda doon, hanapin mo si Lord. Amen. If you and I have the presence of God, then you have everything. I tell you in the name of the Lord, if you have the presence of God, you have everything. Solve na lahat ng problema mo. Anong mayroon, anong mga kabigatan dala mo, pinapasan po natin. Solve mo yan. If you have the presence of God, you have everything. If you experience, paano po? Come to the Lord.
come to the Lord, number one, with repentant heart. Magsisi ho tayo. Ang dami ho natin pagkakamalit, pagkukulang. Ang dami pong udyok ng Holy Spirit na hindi natin ginawa. Ang dami pong pagkakataon na hindi natin napansin si Lord. Ang dami pong pagkakataon, ini-ignore po natin ang tinuturo ni Pastor. Kahit sa video po ito, sa through this video, pero ini-ignore natin ang tinuturo ni Pastor, which is magbigay po sa atin ng karunungan, na yun po ang dahilan na ibaba ni Lord ang kaniyang kapangyarihan na kailangan natin to solve everything. Kung anong mayroon tayong mga pagsubok, problemang pinapasa natin. Number two, kailangan po talaga ang genuine faith. Talagang totoong paniwala that God is here. Naniwala ka, dyan lang si Lord. Kasi bakit hindi natin na-experience yung presence of God? Hindi, nandyan lang si Lord, hindi tayo naniwala, nandyan na. Nandyan si Lord, wala eh. Nandyan si Lord, pag naniwala ka ang dyan si Lord, worship Him, sabihin mo, Lord, praise God, nandito ka. Just acknowledge Him. Just pansinin mo si Lord. Nandyan si Lord eh. Kasi bakit hindi tayo pinansin si Lord? Kasi hindi tayo naniwala, nandito si Lord. Kaya minsan, wala eh. Kailangan po talagang genuine faith. Nandito si Lord, anong attitude natin? During worship, nandito si Lord, anong attitude natin? Wala eh. Nandito si Lord, pagdating sa giving, parang nahihiya, parang bang, nandito nga si Lord, pakita mo ang totoo. Nandito si Lord, yung genuine faith. Amen. Pangatlo, yung heart willing to serve. You want to experience the presence of God, tapos ayaw mong maglingkod sa Kanya. Para saan? Because the presence of God, that is your anointing. The presence of God, that is the Holy Spirit. The presence of God, that is God. And gusto mong ma-experience yan, gusto mo na ayaw natin maglingkod sa Kanya. Para saan? Para saan? Wala. Pati because kailangan po natin ang presensya ng Diyos. Kaya nga may awit, sa presensya mo, may kalinaw ako. In your presence, yan, may awit yun. In your presence, Lord, there is joy, there is hope. Hallelujah. To God be the glory. Tayo po yung tumayo at manalangin po tayo. Can we all stand and let's pray? Can we lift our hands to the Lord? Ano mang ginagawa mo, kahit nanood ka sa YouTube, pwedeng, if you believe that God, nasa yung katabian mo ang Diyos, dahil pinag-usapan natin kanyang salita, tumayo ka, itaas mo yung kamay, huminto ka pa sa iyong ginagawa, tumayo ka, manalangin tayo. Just ask God's forgiveness sa lahat nating pagkukulang. Just believe in God. You can experience the presence of God. Just believe that God, ang Diyos na siyang tabi. Maniwala ka lang. Maranasan mo yung tamis ng pagmamahal at yakap ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Thank you, Lord. Purihin po ang iyong pangalan. Hipuin mo na iyong kapangyarihan. Patungan mo yung kamay ng bawat isa. Maranasan ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya. Lahat ng suliranin at kabigatan ay mawala in the name of Jesus. Bless them all. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. God bless you po. God bless you po. God bless.